Mami! It's me, your Miss Mellow. So, ayan. Meron akong i-share na as in secret ko. Secret lang. As in secret lang natin to Tayo-tayo lang nakakaalam. So, idadamay ko na kayo sa aking sekreto. So, eto medyo matagal ko na rin naman siyang alam na ganito ang nakalagay at aware na ako pero hindi ko lang talaga siya pinapansin. Medyo binabaliwala ko lang kasi parang feeling ko naman hindi naman siya issue, hindi naman siya malaking issue kasi nga hindi naman totoo. Pero dahil nga kailangan ko kailangan ko siyang gamitin, isa to sa pinaka-importanting kailangan na ayusin at ito ang requirements talaga. Requirements para makakuha ako ng kailangan ko siyang ayusin, kailangan ko siyang baguhin. So, kailangan ko mag-effort kailangan ko ng time, effort, money, para mabago siya. So, parang yung secret ko na to ay hindi na maging secret. So, alam na ng lahat. So, ayun na nga, balik tayo kung ano yung secret ko. Ang birth certificate ko po, ang nakasulat ay sa gender reference ko ay ako ay isang lalaki. Yes po. Tama po kayong dinig. Ako po ay isang lalaki. So, ayan. Ipapakita ko sa inyo para maniwala kayo kasi baka sabihin niyo naman chinacharot-charot ko lang kayo na ako'y lalaki. Ipapakita ko sa inyo na yung pangalan saka gender. Nasaan na ba yan? So, ayan. Ayan. O, diba? Ito yung pangalan ko. Melody. Then, makikita mo sa baba, diba nakalagay dyan kung ano yung gender ko. Naka-X po yung male, then yung female ko as in vacant lang siya. So, ito ang proof na sa birth certificate, ako ay isang lalaki. So, kapag nag-check sila, di ba? Cover ako ng lalaki. As in, lalaki talaga ang nasa, ko. Kapag ang pagbabasa natin ay birth certificate, lalaki po ako, hindi po ako female. So, ayun na nga, dahil kailangan ko siya sa pagkuha ko ng passport. Kailangan kong ayusin ang aking birth certificate kasi magiging issue siya. As in issue. Kung hindi to naging issue sa SSS, sa Pag-ibig, or sa iba pang pinapasahan ko ng requirements na need ng birth certificate, kasi kahit sa work nagpasa ako nito, hindi naman siya na-question kaya sabi ko, ay okay lang pala, okay lang na mail ang nakalagay doon kasi hindi naman nila napansin. So, ayan na nga, inasikaso ko siya kasi kailangan ko kumuha ng passport kasi may paggagamitan ako. Alam niyo kung saan? Para lang po yun sa ITR ko. Para hindi na po ako kumukuha ng sedula yearly para sa ITR. Kasi di ba pag mayroon kang ITR, ibabalik mo yun sa BIR, then kailangan mong maglagay doon ng passport o kaya driver license mo, libre na yon. Pero kapag wala ka pong ganun, need mo kumuha ng sedula at kailangan mo magbayad ng sedula. Kung magkano naka-indicate sa iyong ITR, yung total mo, so i-convert lang siya na 400,000, ang babayaran mo doon 400 pesos. So, yun ang magiging katumbas nun. So, balik na tayo sa birth certificate ko. So, ayun na nga, dahil nga kailangan ko siya baguhin. Kinonta ko yung nanay ko, sabi ko sa kanya, baka pwede niyang itanong sa munisipyo kung ano yung dapat gawin. So, dahil nga meron kaming kakilala sa munisipyo kasi yung classmate ng papa ko, doon siya nag-work. Pero mga miha, dumaan ako sa tamang proseso, ako mismo nag-asikaso, at hindi po ito libre, as in nagbayad ako. At ako mismo, personal na ako mismo ang kailangan pumunta doon na mag-asikaso kasi nga, gender ang problema. Kung hindi sana gender ang problema, okay lang kahit hindi na ako umuwi. Hindi ako yung mismo magsasadya doon. Pero dahil nga kailangan ng presensya ko, umuwi po ako last February 16, 2023. As in last year pa siya, mami. Doon ko siya unang inasikaso. Pero bago po ako umuwi, dahil alam ko na yung mga requirements, so kinuha ko na siya. Then sa tulong ng nanay ko, kasi yung ibang records ko ay hindi ko naman makukuha dito sa Maynila, so nasa probinsya siya lahat. I-share ko sa inyo kung ano yung mga pinasa kong requirements, kasi ito yung mga hiningi. Kailangan po nating ipasa yung PSA, as in PSA. So, kailangan mo mag-spend ng 155 para sa PSA kahit pa sabihin ang record mo ay mali na mail ka, kahit mail lang nakalagay doon. Kailangan ko pa rin siya ipasa. Plus, yung local birth certificate ko. Kailangan din po yun. Then, kailangan din po ng certificate of baptism. So,
kailangan buhain yun, importante yun. Tapos yung school records natin, ito yung pinasa ko nung elementary pa po ako kasi nakalagay dito is earliest school records. So, yung pinakauna yan. Form 137, yun po. May bayad din yun, mga mi. Yung certificate of employment kapag ikaw ay employed. Pero kapag hindi naman, hindi mo na siya kailangan, syempre. Pero dahil employed ako, humingi po ako ng certificate of employment. So, ito, libre lang to. Wala tong bayad. Then, kailangan mo rin kumuha ng police saka NBI clearance. Magkahiwalay pa po ng bayad yon. Siyempre, kahit pa sabihin pares lang siya almost ng gamit, pero kailangan mo siya ng parehas. So, di ko na maalala kung magkano yung bayad nun eh. Basta gumastos ako dyan. Then, yung medical records na nagpapatunay na ako po ay babae, kailangan ko yun. Buti na lang, ang naging advantage dyan sa medical records ko, dahil nga ako naman ay nanganak na, so may proof na ako po ay babae at hindi po ako nagpa-gender change, ganyan. Kasi importante yon. So, buti na lang talaga ako ay mahilig magtabi ng mga records ko ng ganun. Sabi ko kasi for remembrance na, ay, eto yung ultrasound ko nung nagbuntis ako, yung PT ko, yung nanganak ako na records, lahat, as in, lahat yun nakakip. So, yun ang present ko doon doon. Then, kailangan din ng medical certification and certificate of authenticity. Ito, sa kay medical record, magkasama yan. Tapos, si munisipyo, sasabihin sa'yo kung saan lang ikaw pwedeng pumunta. Huwag kang pala desisyon, mga miha. Pag sinabi sa'yo nung City Hall na ay punta po kayo dito, doon po kayo magpa-check, ganito, ganyan, doon ka lang pupunta kasi yun lang po yung kanilang ina-accept. Kumbaga yun lang yung kanilang legit pa tawag doon. Basta yun ang kanila lang na kung saan lang sila, yun lang yung doktor o kaya yun lang yung na center o kaya hospital na ina-approve nila, ganyan. So dahil ito ay sa parang center lang at ako pumunta nito kasi doon nila ako pinapunta. Kaya sobrang mura lang yung binayaran ko. As in, sobra. Kasi chinek ni Doc lahat ng records ko. Plus, chinek niya ako, tiningnan niya ako, chinek niya kung totoong babae ako, tapos in-interview ang konti, then pirma, then bayad. Ganyan. Lahat, eto, take note. Lahat ng babayaran mo, dapat meron kang resibo. Kasi, eto yung proof na nagpunta ka. At, kasi may pirma yun eh, hindi lang basta pirma niya, may resibo yun. Tapos lahat talaga yung dumadaan sa city treasury nila. Kaya legit yan dapat. Huwag kang pala desisyon na kung saan ka lang pumupunta at saan hindi ka nagbabayad. Then, kailangan din po ng marriage contract ng parents mo. So, kailangan mo rin yan kuhain sa, tawag doon, sa PSA, tama ba? Philippine Statistic. Tama ba? Ano ibig sabihin ng PSA? Basta yun, dun kukuhain mo yun. Philippine Statistic Authority sa PSA. Kailangan mo rin yun, marriage certificate ng parents mo. Kung magkano din yun, hindi ko rin alam. Tapos, yung birth certificate ng tatay mo, imagine, 155 bawat birth certificate. Paano kung hindi lang sa tatay ang kinuha? Pero sa akin kasi, ang birth certificate na pinasa ko lang is birth certificate ko, birth certificate ni Papa, tas birth certificate nung dalawang bata. Kasi nga, yung nanganak ako, kailangan yun. Pero prepared ko rin yung birth certificate ng nanay ko. Tapos baka kasi, yung iba, hinihingi pa nila yung birth certificate ng mga kapatid. Pero ready naman ako nun kasi lahat naman sila mayroong birth certificate. Then, kailangan din natin ng ID, as in valid ID. Wait lang mga miya. So, ayan. Nakamaos na ako. Kailangan natin ng valid ID dyan, as in yung issued valid ID ng government. Ang ginamit ko is national ID kasi meron naman na ako national ID. Mas maganda gamitin yon. Pero pwede naman yung UMID, passport, basta any valid ID. Then, nagkaroon din ako ng affidavit. As in, lahat yon may affidavit. May babayaran ka din doon, affidavit na naman. Magkano din ang affidavit mga mi? 200, 250. Depende pa kung saang judge tuloy, abogado ka nagpagawa. Kasi iba-iba ng presyo ng affidavit. Tapos, meron din pong bayad yung filing fee. Ito ay worth 3,000. Nakalagay dito filing fee. Ito po ay may resibo mga mi. Asa na yung resibo? Papakita ko sa inyo resibo para maniwala kayo na nagpabayad ako. Baka sabihin hindi ako nagpahayad. At ako yung nagcha-char-char lang. Ayan.
Ito yung resibo na nagpapatunay na nagbayad po ako ng 3,000 para sa publication. 3,000 publication nung, para makita niyo kung kailan to binigay yung March 6 na siya. Pero nagbayad na ako niyan ng advance. 3,000. Tapos, nagbayad din ako ng February 16 din. Kasi ito mismo araw na napunta ako dun sa City Hall. May munisipyo, tama, City Hall. 3,000 ulit yan. Ayan, nakalagay dyan. Xerox na lang to eh. Ayan, 3,000. Ito ay para sa filing fee for correction of clerical, di ba ano pa bulol? Clerical error in the certificate of the live birth ko nga. So, 3,000 din na yun. So, bali 6,000 na, plus meron pang 600 na binayaran. Actually, hindi ko na kasi makita ko nasa yung resibo, kaya hindi ko mapakita sa inyo. Kaya lahat ng ginastos ko, actually, hindi ko na malala kung magkano, kasi nga, may mga resibo naman siya, pero hindi ko na tinotal kasi baka it hurts lang. Kasi ang laki ng gagastusin mo. Dahil nga galing pa ako ng Maynila, so mamamasay ka ng papunta o ng probinsya. So magkano rin ang pamasahe ng bus. Nagbus na lang para medyo mura kasi pag nag-airplane ka mahal. So ayun na nga. So lahat yon ipinasa ko. Then mag-aantay ka na lang kung kailan siya darating. Magpa-follow up ka na lang lagi. Pero expect mo matagal talaga siya. As in super matagal kasi nga ipapublish pa siya. Pero yung pag-publish niyan, mabilis naman. Na-publish din naman siya agad, no? March 3, 2023. Ito yung mga proof na na-publish siya. Ayan. Ito yung mga binayaran. Ito yung binayaran ko, mami. So, ayan. Meron tayong 3 charyo dito kasi ang pag-publish niya ay simula nung March 6 hanggang 13. Okay, papakita ko sa inyo yan. Ayan, ayan. Ayan. Ayan na. Ayan, di ba? Pangalan ko na yan, di ba? Pangalan ko. Makita yung pangalan parents ko eh. Ayan. Nakita nyo? No, ayan. Ang nakalagay dito, Publication Notice RA 1017 to Republic of the Philippines, Local Civil Registry Office, Province of Camarines Sur, Municipality of Milaor. Notice to the public, CCE 0013-2023 RA 10172, date March 3, 2023. In compliance with the publication requirement and pursuant to OCRG Memorandum Circular Number 2013-1 Guidelines in the implementation of the Administrative Order Number 1 Series of 2012 IRR on RA 10172. Notice is hereby served to the public that Melody, buong pangalan ko, has filed with this office a petition for correction of entry in gender ko nga, from male to female. Tapos nakalagay din doon kung kailan yung birthday mo, tapos kung saan ka pinanganak, saka sino yung magulang mo. Tapos, ang nakalagay dito, sa mga any person adversely affected by said petition may file his written opposition with his office not later than March 2023. So, ayan na nga. Ito, papakita ko sa inyo kung sino po nagpasa ng aking mga requirements. Ayan, si Madam Elizabeth Espiritu. Yes, sobrang thank you, ma'am. Kasi po, naasikaso po ang aking birth certificate. Tapos sa tulong niyo po ay naayos na aking birth certificate at hindi na ako mamumroblema kasi sabi nga niya sa akin, kapag nagpapasa ka ng requirements, hindi mahirap. Lalo pag mga ganyan sa mga government, hindi mahirap. Pero kapag ikaw ay mag-claim ng mga benefits, doon magiging questionable lahat. Maraming proseso, maraming question, lalo kung may problema ka, lahat yun babaguhin at ayusin mo. At magkakaroon ka pa ng problema, lalo na kung pera ang usapan. Matagal siyang ipaprocess. So, ayun na nga. Dahil na-issue na yung na-publish na siya. Tapos, dahil nakapagpasa ko lahat ng requirements na hiningi, so na-publish na siya. Then, nakuha ko na yung aking bagong birth certificate. Ito na yung pinakita ko sa inyo kanina. So, ang presyo niya ay 155 mga mi. So, ito ay parang kasama na to dun sa binayaran ko nung nag-file ako. Ngayon, sa birth certificate na to, yung birth certificate mo na itsura is ganun pa din. Diba? Sabi ko nga sa inyo, naka-mail ako. As in, naka-mail pa rin na check. May note na lang yan sa baba. Yung mga information, kung ano yung mga nadagdag. Paano ko ba? Papakita ko pa sa inyo to.
basta marami ditong information na bago. Kasi marami akong pinabago sa birth certificate ko bukod dun sa gender. Kaya medyo natagalan din. Eto, isasabihin ko sa inyo kung ano yung mga binago sa birth certificate ko. Actually, dito na yung nakasulat Walang babaguhin sa pinaka-birth certificate nyo mga mi. Kaya huwag kayong magtataka kapag kayo ay nagpaayos ng birth certificate at nakita nyo yung bago yung birth certificate na wala naman nagbago. Kasi, inino-note na yun sa baba. As in, tulad ng akin as in ito. Ang haba ng nakasulat. Pursuant to the decision rendered by MCR Elizabeth P. Espiritu dated March 28, 23. And affirmed by CRG under OCR number. Ganito, yung gender ko ay binabago na sa female. Yung middle name ng nanay ko, binago na din kasi iba rin nakasulat. So, ayan. Then, ay wala pala nakasulat. Kaya, pinalagyan ko pala ng middle name yung nanay ko sa birth certificate ko. Kasi wala na siya nakasulat talaga Ay, meron. Letters, initial. Dapat, ang nakasulat yan is, tawag yan, middle name dapat, hindi initial. Then, ang binago din dito is yung pangalan ng tatay ko. Kasi yung pangalan ng tatay ko, ang nakasulat sa birth certificate is parang naka-tampered. Salip na yung letter hindi, ganito. Naka-tampered, di ba? Letter E ang nilagay. Salip na letter dapat kasi iyan nilagay. So, pinatungan siya ng I sa ibabaw. So, bawal din yun. Kasi yun sa birth certificate. Kaya kung ganyan din ang birth certificate nyo, ayusin nyo na. Then, ang marriage nila. Iba ang nakalagay sa birth certificate ko sa totoong marriage date nila. So, ayan. So, madami mga mi. Tapos, nilagyan din ng middle name yung tatay ko kasi walang middle name yung tatay ko. So, imagine mga mi. Kaya medyo matagal talaga yung birth certificate ko. Kasi ang binago dyan is yung gender ko, yung pangalan ng tatay ko, kasi naka-tampered nga. Tapos, nilagyan siya ng middle name, plus yung middle name ng nanay ko kasi naka-middle initial lang siya. Then, yung, kasal, marriage date, yung date ng kasal nila. Yun, so 5 ang binago sa akin mga mi. Pero, sa 5 yan, ang binayaran ko lang is yung para sa gender. Kasi, the rest naman is parang na-cover na siya. Kasi kung hiwa-hiwalay pa tong ayusin, matagal. Total naman, nagpaayos na ako. At nakita na lahat ng error sa birth certificate ko. So, ang sabi sa akin, sabay-sabay ko nang ayusin. Kaya ayan, after 1 year mga mi, nakuha ko na po ang aking birth certificate. Imagine mga mi, 1 year akong nagantay. Kasi nasa munisipyo naman na siya, mga bago mag-1 taon. So, siguro, hindi ko sure kung anong January ata siya dumating na, nasa munisipyo na siya. Nakuha na yung birth certificate ko. Pero, nung pina-follow up ko naman siya na pina-follow up, mga February na siya nasabi na okay na siya. Then, March ako umuwi. So, March ko siya kinuha. Personally, ako na rin kumuha kasi sabi ko, dahil umuwi rin naman ako, kukuhain ko na kasi matagal ko na siyang inaantay. So, ayan. Kaya kung kayo ay may problema sa government, mga issue, ID, birth certificate, lahat-lahat, I suggest na ayusin nyo na para sa future, wala na kayong magiging problema. So, ayan, ito remembrance ang mga kasi binayaran ko yan. Diba? Ito ang aking lahat, as in lahat. Ang kinukuha pala mga midyan is, hindi ko maalala kung kinuha lahat ng original copy. Kasi ito lahat ng Xerox copy ay binalik sa akin after 1 year. Kasama na lahat ng to, plus yung birth certificate ko. So, ayan. Kaya, hindi na secret na ako ay isang lalaki kasi ngayon ako ay isang ganap na babae sa aking birth certificate. So, thank you so much po sa help para maasikaso ang aking mga requirements at ang aking birth certificate. Unang-una sa nanay ko na kumuha lahat ng requirements from school records, school records, baptismal records, mga birth certificate nila, kasi yung birth certificate naman ng akin is okay na sa akin sa mga bata. Then,
pagsama sa akin doon, papunta sa, yung service ko pala, yung aking kapatid. Si Kevin na siya ang aking service papunta doon sa City Hall. Babalik na naman kami punta kami ng Naga, pupunta na naman kami, balik na naman kami City Hall, balik na naman kami ng Naga, mga ilang balik-balik ba para maasikaso kasi may mga nakakalimutan. Tapos magkakahiwalay pala siya, hindi siya magkakatabi. Tapos maghanap ka pa ng attorney para sa affidavit. Tapos pupunta ka doon, naka-lunch break, maghanap ka na, as in, nakaikot kami ng Naga para lang kakahanap ng tawag na attorney na para sa affidavit. Medyo mahal pa. Pero carry lang din naman. Kasi within 1 day, natapos ko siyang asikasuhin. Waiting lang talaga siya. Then, sa nag-process po at tumulong kay Ma'am Elizabeth, thank you so much. Kaya yan, suggest ko sa inyo na asikasuhin niya na. Kaya, so, paano ba yan mga mi? Thank you, thank you!